Hi guys! Day 2 ng Bora trip namin magkakaibigan at ayon sa isang vlogger na ayaw ko pangalanan, masarap at mura daw dito. Siyempre, naniwala naman kami. GG era pala ng taon si vlogger. Kaya ito, ang ending namin para makamura dun syempre kung saan bida ang saya. Samahan nyo kami guys! Let's go! Kumpara sa ibang branch ng Jollibee, mabilis at may sistema sila dito. At kung naghahanap kayo na makakainan kung saan makakamura kayo, ito siguro ang the best option dito sa Bora. Umorder ako ng one-piece chicken at fries. Medyo nalungkot lang talaga ako kasi yung chicken parang hindi makatarungan para sa presyo nila. Kahit ni-request ko na big part sana yung ibigay nila. Pagkatapos namin kumain, bumalik naman kami sa hotel para makapagayos para sa gimmick namin mamayang gabi. Siyempre, doon na kami dumaan sa seaside kasi gusto din namin maligo at magtampisaw. Marami nagkalat na kahoy at basura nung araw na to. Natsyempuhan kasi namin na naglilinis ang LGU. Oh yes! Paan Curtis muna tayo for today's vlog. Buti na lang hindi maulan at tama lang ang sikat ng araw para hindi naman masayang ang trip namin dito sa Bora. Kahit nagkalat ang mga kahoy at iba't ibang bagay na tangay ng alon, walang makakapigil sa amin para ma-experience maligo sa dagat. At kahit ganito ang sitwasyon nung araw na yon, pansin ko, madami pa din nagsuswimming at nagpipicture-picture. Iba kasi talaga ang ganda ng Bora. Tulad din ni Kuya na uberflex ang pag-post habang kinukuhanan ng supportive BFF niya para mapalitan natin daw yung dating profile pic niya sa FB at Instagram. Sobrang saya talaga kahit di ako marunong lumangoy at hanggang pagtampisaw lang ang kaya ko. Iba talagang nagagawa ng vitamin C sa'yo. Ewan ko ba kasi kay Ariel at lumandi agad. Kung ako kasi sa kanya, naniwala na lang ako kay Sebastian na hindi dapat ipagpalit ang life under the sea to be part of their world. Mabuti nang maging Shokoy kesa maging Bula, diba? At eto na pala ang mga paan namin pagkatapos namin magpunta kay Tita Ursula kapalit ang mga golden voice namin. Charis! Pagkatapos namin maligo, dumiretso na agad kami sa hotel para makapag-ayos. Nagulat kami kasi may pa-fire dance pala sa hotel. Gusto ko sana sumali pero nagbago isip ko kasi baka masunog ko yung hotel. Pareho nga palang kaliwa ang mga paa ko. Ito naman ang ganap namin for tonight at nandito kami ngayon sa Rainbow Cafe and Lounge. Meron daw kasing drag show dito na magaganap. Siyempre, support na din tayo sa talent ng mga akla, diba? Mahirap hanapin ang lugar kahit ipagtanong nyo. Hindi kasi masyadong sikat at medyo tago ang lugar nila dito. Pagpasok sa venue, ramdam nyo ang LGBT vibe dito. Makulay at spacious ang lugar. Dahil wala daw stage, yung mismong resto daw magsisilbing entablado ng mga performers. At nung nagsimula, pasabog na agad ng mga akla. Bigay todo sa mga performances nila. Para sa halagang 100 pesos door charge, sulit naman pala. Bawal ang pikon at KJ dito kasi magugulat kayo sa mga pwedeng gawin ng mga performers. Sasakit ang tiyan nyo kakatawa na may kasamang kaba sa iba't ibang death-defying shows nila. Nakakatuwa talaga. Nung lumapit na sa amin si ate waitress na ang pegay sa Amy Winehouse, nagulat kami kasi ang Gyusera pala si ate, hindi man lang kami na-inform. Mas nauna tuloy kami humingi ng tissue. Umorder ako ng bagnet rice at cucumber lemonade juice. Grabe, sobrang sarap at sulit pala dito sa Rainbow Cafe and Lounge. Pagkatapos ng show at dinner, hindi ko hahayaang matapos ang gabi na hindi natitikman ng Taipei milk tea dito sa Bora. Salamat guys sa panonood Sa susunod ulit na vlog. Paalam!